Welcome sa aking YouTube channel. At sa video na to, another sharing knowledge na naman po ang ibabahagi ko at another DIY repair na naman po ang gagawin natin. Kaya kung bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment down below para may feedback ako sa mga ginagawa kong video. Kaya umpisa na natin to pagkatapos ng intro. Capacitor. Ito yung isang uri ng piyesa ng electric fan na makikita mo dito sa likod. Yung kanyang capacitor. Yung capacitor may iba't ibang kwanto. Iba't ibang value. Kagaya nung capacitor na to, sa electric fan na to. Ang value niya is nasa 1.5 UF. Tapos meron din naman ito naman, iba naman yung value niya. 1.7 UF naman to. Tapos ito naman 1.3 UF naman siya. Tapos ito naman to mataas to. 2 UF naman yung kanyang value. Yan yung iba't ibang value ng isang electric gamitin para sa electric fan mo. Paano mo naman malalaman na bumababa naman na yung value ng capacitor ng electric fan mo? Isang indikasyon yan na mababa na yung value ng capacitor ng electric fan mo pagka mabagal na yung pag-ikot ng LEC. Mabagal na siya. Pero pag chinek mo yung kanyang shafting tsaka yung bushing, good naman, walang alog. Tapos pre-wheel siyang umiikot. Hindi siya mahigpit. Ang isa sa mga problema nun, ito yung capacitor. Pag bumababa na yung value niya, pwede mo naman itong palitan, itong capacitor, pag mababa na yung value. Kasi gagawin mo lang dito, paputulin mo lang naman ito magkabilaan. Tapos pwede kang bumili sa mga electronic shop, sa mga bilihan ng mga parts ng electric fan. Doon mo mabibili yung mga capacitor. Tapos dalhin mo na lang itong pinaka luma niya para yun na yung bilhin mo. Kung ano yung value ng capacitor ng electric fan mo, yun din yung ilagay mo dito. Huwag kang maglalagay ng mas mataas. Kasi pag mataas yung ipapalit mo, pwede naman. Gagana naman yung electric fan mo. Pero ang magiging problema lang nito is iinit lang yung iinit yung winding, madaling uminit pag mataas masyado yung value na ipapalit mo doon sa luma. Kasi ang capacitor, ang motor na to, naka-design na 1.5 UF ang capacitor niya. Kaya ang bilhin mo, same value. Kung ano yung value niya, 1.5 din. Yung iba naman, ang ginagawa nila, pinapalitan nila ng mas mataas na value ng capacitor yung mga electric fan nila para mabilis umikot yung electric fan. Pero ang tendency lang nito is iinit lang yung motor mo. Madali siyang uminit. Kaya pag uminit yan, ang mangyayari, masisira na uli yung fuse. Mababastad na yung fuse mo pag mainit. Madali masira yung electric fan. Kaya kung ano yung nakadesign na value ng electric fan, yung capacitor niya, yun yung bilhin mo sa electronic shop, sa bilihan ng mga parts. Kung gusto mo makasigurado na mababa na talaga yung value ng electric fan mo, bababa na yung value ng capacitor ng electric fan mo, ipatest mo dun sa pagbibilan mo. Meron naman silang pantest yan. Kasi para matest ito, kailangan mo ng capacitance sa mga tester. Yan. Capacitance. Para matest mo na kung magkano yung value ng capacitor ng isang electric fan. Kaya hanggang dito na lang ang aking video at sana nagustuhan mo at sana may natutunan ka. At kung nagustuhan mo, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot mo na rin yung notification bell button para ma-update ka sa ilalabas ko pang mga bagong video. Kaya hanggang sa muli, this is Coronary Officials. See you sa next video.